So, ang video naman natin ngayon ay tungkol sa factoring binomials. So, magbibigay tayo ng examples ng mga binomials kasi by request to, maraming mga nagtatanong kung paano daw i-factor yung binomials. Pero meron naman tayong mga video tungkol dito dun sa special products na banggit natin yung difference of two squares, sum and difference of two cubes. Dun sa trinomial naman, meron din tayong factoring using GCF o greatest common factor. O yun din yung common monomial factor CMF. Same lang din yun sa pag-factor ng binomial. So, magbibigay lang tayo ng ibang examples kasi marami pa rin nalilito kung paano yun sa binomial. So, example number 1. 2x plus 4y. So, iisipin mo muna kung anong method ang gagamitin mo dito. 2x plus 4y. Titingnan mo muna, meron ba siyang common monomial factor o may GCF ba? 2x plus 4y, x. Parehas, hindi naman parehas na term na may x. Isa lang ang x. Y, isa lang ang may y. Pero yung coefficient nila, 2 tsaka 4, may GCF yan, di ba? Ano ang GCF ng 2 at 4? 2. 2. Kasi, ang factors ng 2 ay 1 tsaka 2, di ba? Ang factors ng 4, 1 and 4, 2 and 2. So, ang greatest common factor nila, ang pinakamalaking factor nila na magkapareho ay 2. Common din yung 1, pero hindi yun ang greatest. Kukuhanin mo yung greatest. So, kapag nakuha mo na yung GCF, ifa-factor out mo siya. Ibig sabihin, ng factor out, ilalagay mo siya sa labas. Yan na yung isa sa mga factor mo. Tapos, itong nasa loob ng parenthesis, yung matitirang binomial. So, ang matitira dyan, ay yung bawat term, i-divide mo sa 2. Yung 2x, di-divide mo sa 2. Yung 4y, di-divide mo sa 2. So, paano i-divide ang 2x? 2x divided by 2. 2 divided by 2 is equal to 1 na lang yan. Parehas yan, di ba? Cancel mo na lang. So, ano natira? X. X na lang yan. X. Ito naman second term, 4y. I-divide mo din sa 2. 4y divided by 2. 4 divided by 2 is equal to 2, di ba? Equal to 2. So, sulat mo yung 2. Sulat mo din yung y na natira. So, ayan ang sagot, 2y plus 2y. So, ito ang factored form ng 2x plus 4y. So, next example. Halimbawa, ang example mo ay x squared minus y squared. So, tingnan mo muna, may common monomial factor ba? X dito, wala namang x dito. Y dito, wala namang y dito. So, wala silang magkapareho na factor. So, tingnan mo naman, squared to, pwede siyang mag-fall dito sa category na to, difference of two squares. Kasi, a squared minus b squared yung pinaka-format niya, di ba? Difference, pinag-minus mo yung dalawang square, yung x squared tsaka yung y squared. So, paano ifa-factor ang difference of two squares? Ang difference of two squares, a squared minus b squared, ang factor niyan, dalawang binomial din, tapos, square root lang nung a squared tsaka nung b squared. A, B, tapos plus at minus lang. So, parehas lang, di ba? Lagay mo lang pareho yung AB, plus tsaka minus. So, paano naman dito yon? Ano yung pinaka A at B mo? Yung A mo, yung x squared, A squared, yung A mo, yung walang squared. Yung A mo, yung walang squared. Ano naman yung B mo? Yung y. So, kung alam mo na yung A tsaka yung B,
papalitan mo lang ng x at y yung a at b, di ba? A plus b, a minus b. So, sulat mo lang x plus y, x minus y. So, ayan ang sagot natin kapag finactor mo yung x squared minus y squared. So, paano naman kapag ganito ang tanong? 2x squared minus 4y squared. So, una mo titingnan lagi kung meron silang GCF or common monomial factor or greatest common factor, kung ano man ang tawag mo dun. So, di ba parang kaparehas nitong una nating problem. May 2, may 4, may 2, may 4. Ang GCF nila ay 2. Finactor out mo, di ba? Gayahin lang natin. 2, finactor out mo. Tapos, divide mo to first term sa 2. 2x squared divided by 2. 2 divided by 2 is equal to 1. Cancel na lang. Ang natira ay x squared. Sulat mo dito, x squared. Tapos, yung second term, negative 4y divided by 2. Lagi mo isasama yung sign na nasa katabi nung term, nasa kaliwa nung term. Kasi pag kinalimutan mo yung sign, iba nang magiging sagot mo, mali na yon. So, sama mo lagi negative. Negative 4y squared, divide mo sa 2. 4 divided by 2 is equal to 2, di ba? So, ito na lang yan. So, ang sagot, sulat mo yung sign, sulat mo yung 2, sulat mo yung y squared. So, negative 2y squared. Sulat mo dito, negative 2y squared. So, pwede pa ba natin i-factor to? Hindi na. So, yan na yung pinakasagot natin. So, isip pa tayo ng next example. Paano naman kung isip tayo ng example. Sige, ganito na lang. 4x squared minus 4y squared. So, ang unang step, hanapin natin ang greatest common factor. Ano ba magkapareho nila? 4. So, iyon na rin yung common factor nila, di ba? Kasi 1 times 4, 1 times 4. 4 yung pinakamalaking factor. 4. Tapos, di-divide mo uli. 4x squared divided by 4. 4 divided by 4 is 1. X squared na lang matitira. Itong second term, sama mo yung minus lagi. Negative 4y squared divided by 4. Dinivide mo yung 4 sa 4, 1 na lang. Y squared na lang matitira. Pero, lagyan mo muna ng minus. So, yan na ba yung final answer natin? No. Hindi pa yan yung final answer kasi kung makikita mo to, difference of 2 squares yan. So, pwede mo pa siyang i-factor. Ano ang factor nito? Di ba, ang difference of 2 squares, susulat mo lang yung x tsaka yung y. Tapos, pagpa-plus at minus mo lang, ganito lang. Sulat mo lang yung x at y. X, y, x, y. Plus dito, minus dito. So, ganun lang kadali yon, yung difference of 2 squares. May makita ka dito na perfect square. May makita ka dito na perfect square. Tapos minus. Alam mo na agad yung sagot. Yung square root, lalagay mo dito. Lalagay mo dito. Parehas lang. Plus yung una, minus yung pangalawa. Pero wag mo kalimutan yung 4. Dahil ito yan. Itong 4, syempre lagay mo dito. Susulat natin ulit para malinaw. Ang sagot mo dyan, 4 x plus y, x minus y. So, yan yung factored form ng 4x squared minus 4y squared. So, next,
4x squared ulit. Mahilig tayo sa 4x squared. Minus 9y squared. So, may GCF ba to? 4, may magkaparehas ba na factor ang 4 at 9? Wala, di ba? Factor ng 4, 1, tsaka 2, tsaka 4. Factor ng 9, 1, 3, tsaka 9. So, wala magkapareho. Pero, parehas silang perfect square. Perfect square ba ang 4? Perfect square, di ba? So, ulit. 4x squared minus 9y squared. Wala silang GCF, di ba? Kasi yung factor ng 4, 1, 2, 4. Ang factor ng 9, 1, 3, 9. Wala silang magkapareho. So, hindi natin magagamit tong first method, yung common monomial factor, greatest common monomial factor. Hindi yan. So, tingnan natin kung pwede siya sa difference of two squares. Dapat perfect square yung dalawang term. 4x squared, 9y squared. Perfect square ba yung 4? Perfect square siya, di ba? Kasi ang 4 ay 2 times 2 or 2 squared. 2 squared x squared. So, parehas lang yan. Ang 9 ba perfect square? Perfect square din siya, di ba? Kasi 3 times 3 ang 9. So, pag sinulat mo yan ng square, ganyan, 3 squared y squared. Parehas lang to, itong dalawa. So, pwede mo rin siyang isulat na ganito. 2x squared minus 3y squared. Yan, itong tatlo na to, pare-parehas lang. Pero since nakita mo na perfect square yung dalawang term, difference of two squares yan. So, ganito ang gagawin mong step. Difference of two squares. A squared minus b squared. Ang factor lang niya, sulat mo yung a, b, lagay mo ng plus yung una, lagay mo ng minus yung pangalawa. So, ano ba ang a natin? Ito yung a natin. Yung n-squared mo, yung 2x. Ano yung b natin? Ito yung b natin, yung in-square mo na second term, yung 3y. So, ang sagot niya, dalawang binomial, dalawang parenthesis, di ba? Yung una plus, yung pangalawa minus. Lalagay mo dito a, b, a, b. Ang a ay 2x. Ang b ay 3y. A, 2x, b, 3y. So, a plus b, a minus b. 2x plus 3y, 2x minus 3y. So, yan ang sagot. Ito naman, isip tayo. 6 27 x cube plus 64 y cube. So, meron ba silang common monomial factor? 27, factor ng 27, 1, 3, 9, 27. Factor nito, 1, 2, 4, 64. Parang wala, di ba? So, cross na tong una natin method. Yan lang gagawin mo. Check mo kung anong method yung babagay dyan. Pangalawa, difference of two squares. Squares ba to? Hindi, cube 2 eh. Di punta na tayo dito sa pangatlo. Sum and difference of two cubes. Ito yung sum. Ito yung difference. Tingnan nga natin. Sum plus 2 cubes ba to? 27 x cube, cube yun. 27 cube ba siya? Cube siya, di ba? Kasi ang 27 ay 3 cube. 3 times 3 equals 9. 9 times 3, 27. Etong 64 cube ba siya? 4 cube siya ata, di ba? Tingnan nga natin. 4 times 4,
16. 16 times 4, 24, 4, 64. So, 4 cube siya. So, sum siya ng 2 cubes. Sulat natin siya na cube. Itong 27, 3 cube siya. X cube. So, kaya mo nilalagay sa loob ng parenthesis, cube. Ibig sabihin, lahat na nasa loob, kinube mo. Yung 3, i-cube mo. Yung x, i-cube mo. So, ganun din dito. 4 cube is equal to 64. Y cube is equal to y cube. So, nakita na natin, dalawang cube lang yan na pinag-add mo. Kaya, sum of 2 cubes. Anong formula natin ng sum of 2 cubes? A cube plus B cube is equal to A plus B times trinomial A squared minus AB plus B squared. Sulat muna natin dito para makita nyo. A cube plus B cube is equal to A plus B A squared minus AB plus B squared. So, ang A natin ay ito. Ang B natin ay ito. Kasi yun yung kinube natin. A, kinube mo. Ito, kinube mo. B, kinube mo. So, anong sagot? A plus B. A, 3x. B, 4y. So, ito yun sa formula natin. Next, tatimes mo sa trinomial. A squared. Ano uli ang A natin? 3x. 3x, lagay muna natin. Squared. Ayan yung A natin. Minus. Kopyan mo yung minus. AB. Times mo yung A sa B. Ang A natin ay 3x. 3x. Times mo sa B, 4y. 4y. Plus B squared. Plus B, anong B natin? 4y. Yung 4y ay B, i-squared mo daw. So, simplify natin kasi may mga parenthesis pa siya, di ba? Kopyahin natin muna tong first na factor. 3x plus 4y. Nasa parenthesis siya, i-square mo lahat ng nasa loob. So, 3 squared ay 9. X squared, x squared. Kopyahin mo minus. Ipag multiply mo naman yung 3x sa 4y. So, paano pag multiply yan? I-multiply mo lang yung coefficient. 3 times 4, 12. Tapos, kopyahin mo yung mga variable. X, y. Ganun lang mag-multiply ng monomial. Plus 4y nasa loob ng parenthesis, in-square mo, i-square mo lahat. 4 squared 16 y squared ay y squared. So, mayroon pa ba tayong common factor dito? Wala na, di ba? So, yan na yung final answer natin. Final answer natin sa 27x cube plus 64 y cube. Ang gagamitin natin formula ay sum of 2 cubes. So, ito na yung finale natin. Finale. 27x cube minus 27y cube. So, anong una natin gagawin? Tingnan natin yung first method, common monomial factor or greatest common factor. Meron ba siyang common monomial factor? Apa. Obvious, di ba? Parehas naman 27. So, pag may magkaparehas na number, automatic, yun na agad. Factor out mo na agad. Labas mo na siya sa parenthesis. Kasi yung x, wala naman parehas na x. Y, hindi naman parehas na may y. So, divide mo na ngayon. 27x cube divided by 27.
cancel mo lang yung 27, natira yung x cube. Tapos sama mo yung sign, negative 27 y cube divided by 27. Divide mo uli yung 27, cancel na yon, natira yung negative y cube. So ayan, na-factor out mo yung 27, natira sa loob ay x cube minus y cube, pero parehas na cube yan, pinag-minus mo. So difference of 2 cube, ito yan, a cube minus b cube. Itong factored form, a minus b times a squared plus ab plus b squared. Sulat natin ulit, a cube minus b cube, a minus b a squared plus ab plus b squared. Ang a natin x, isipin mo lang a, x, pinalit mo lang yung x sa a. Ang b natin y, pinalit mo lang yung y sa b. So parang ganito, palitan mo lahat ng a ng x cube, palitan mo lahat ng b ng y, sulat mo lang a, gawin mo x minus b, gawin mong y, a, gawin mong x uli, squared plus ab, a, gawin mong x, b, gawin mong y, b, gawin mong y, squared. So ayan yung factored form ng x cube minus y cube. So pinalitan mo lang talaga yung a at b ng y at x. So anong sagot nito? Masyadong magulo na yung sulat natin. Sulat natin ulit. Huwag mong kalimutan yung 27. Yun yung una mong finactor eh. Factor din yan. Tapos sulat mo to, x minus y, x squared plus xy plus y squared. So itong factored form ng 27x cube minus 27y cube. Pero paano pag ganito ang ginawa mo? Kunwari lang, tingnan natin, 27x cube minus 27y cube. Kunwari, naduling ka, hindi mo nakita yung greatest common factor, ang naisip mo agad 27, perfect cube siya eh, kasi 3 cube siya, di ba? 3 cube. Ganito yung naisip mong gawin, 3x cube minus 3y cube. So naisip mo, difference of 2 cube siya eh, dalawang cube eh. Magkakamali ka ba pag ganyan ang ginawa mo? Try natin. So ito na yung pinaka A mo, A, ito yung pinaka B mo. So lahat nitong A palitan mo ng 3x, lahat ng B palitan mo ng 3y. A minus B, 3x minus 3y. Tapos ito yung trinomial, a squared 3x squared minus ab, ang a mo ay 3x, ang b mo ay 3y, plus b squared, ang b mo ay 3y, in-squared mo, simplify muna natin to, 3 squared is equal to 9, x squared minus 3x times 3y, times mo lang yung 3 sa 3, 9, x at y, kokopyahin mo lang, plus 3 squared is 9, y squared, kopyahin mo lang, sulat mo ulit yung una mong factor. Pero ito yung sagot natin, di ba? Iba ba ang sagot natin? Hindi. Kasi pag finactor mo to, may GCF siya eh. Parehas siyang may 3 eh. Factor out mo yung 3. 3x divided by 3 is equal to x. Minus 3y divided by 3 is equal to y. So dito naman sa trinomial, pare-pareha silang may 9. I-factor out mo rin yung 9. 9x squared divided by 9. Cancel mo lang yung 9. Matitira yung x squared minus
9xy divided by 9, cancel mo lang yung 9. Matitira yung xy plus 9y squared divided by 9, cancel mo yung 9. Matitira ay y squared. So may 3 dito, may 9 dito. 3 times 9, 27 lang din yun, di ba? Kopyahin mo tong x minus y. Kopyahin mo tong trinomial x squared minus xy plus y squared. So, parehas na siya dito. Teka, parehas ba? Parang magkaiba ata. X squared. Saan tayo nagkamali? 3x plus pala to. Yung formula natin plus pala, but minus ginawa ko plus. So parehas lang sila. So kahit magkaibang solution ang ginawa mo, ibang method ang ginawa mo, dapat mag-a-arrive ka rin sa same answer. Yun nga lang, mas magulo to, di ba? Parang mas madugo to eh, ang dami mong ginawa eh. Pero yun pa rin yung naging final answer mo. Mas madali kapag i-factor mo muna yung GCF. Mas simple yung magiging answer. Check.